Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, lava muling rumagasa sa Bulkang Mayon. DOH patuloy na isinasagawa ang mga aktibidad para maiwasan ang pagkalat ng bird flu. Davao Occidental muling niyanig ng magnitude 6.1 na lindol. Kongreso, inaprubahan na ang paggamit ng nuclear energy sa bansa. Northern Samar isinailalim sa state of calamity. Prominenteng basketballista at Olympian Antonio Genato pumanaw na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa pinakamainit na balita, isang mahinang lava flow na naman ang namataan sa summit crater ng Bulkang Mayon. Naganap ito alas 7:30 ng gabi nitong Miyerkules, ika-23 ng Nobyembre. Gayunpaman, nananatili sa Alert Level 3 status ang bulkan. Posibleng maganap ang pagguho ng bato, pag-itsa, pag-agos ng mga tipak ng lava at pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan. Iba yung pag-iingat ang payo sa kinauukulan. Rumesponde ang Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group sa lumubog na cargo vessel Lulan ang mga Vietnamese. Francis Riodique para sa balita. Nasagip ang 17 Vietnamese matapos lumubog ang kanilang cargo vessel na Viet High Star. Ang nasabing vessel ay papunta sana sa Cagayan de Oro, ngunit napatigil sila 800 yards mula sa Balabac Port matapos mapag-alamang may leakage sa starboard na parte ng bow. Patuloy itong minonitor ng mga crew, ngunit alas 4 ng madaling araw nang mapagdesisyonan nila na umalis na sa ship. Kaya naman nagsagawa ng Joint Search and Rescue Operation ang Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group at alas 5 ng madaling araw sila nakarating sa Balabac Port. Nagsagawa ang PCG ng oil spill assessment sa lugar ng pinangyarihan, ngunit negatibo naman ang resulta. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang paksa naman, mas paiigtingin ang pagsusulong ng STEM education sa bansa. Ito ay matapos lumagda ng Memorandum of Agreement ang Department of Education at Gokongwei Brothers Foundation Incorporated. Sa ilalim ng kasunduang ito, magbibigay ang nasabing charity ng scholarship, technical na pagsasanay sa mga estudyante at guro, pati na rin mga donasyon sa mga paaralan. Ayon kay Vice President Sara Duterte, ang kolaborasyong ito ukol sa STEM ay umabot na sa 30,000 mga kasaping guro na nagbibigay ng iba't ibang pagsasanay upang mapaunlad ang mga pamamaraan at sining sa pagtuturo. Samantala, sa pangunguna ni Justice Undersecretary Attorney Irene De Torres Alogok, iginawad ng DOJ sa Philippine Amusement and Gaming Corporation ang pagkilala nito sa matagumpay na paglulunsad ng Alternative Dispute Resolution Program kahapon sa New Coast, Manila. Sa ilalim ng programa, layunin nitong bawasan at maiwasan ang animosidad sa pagitan o sa mga tauhan ng PAGCOR at iba pang mga partido. Nabuo ang Public Alternative Dispute Resolution Program ng PAGCOR sa ilalim ng Republic Act 9285 na kilala din bilang Alternative Dispute Resolution Act of 2004 at Executive Order No. 97 Series of 2012 na nag-uutos sa mga ahensya ng pamahalaan na magtatag ng isang sistema upang maresolusyonan ang mga problemang kinahaharap ng kanilang ahensya.
Samantala, sa pangunguna ni Justice Undersecretary Attorney Irene De Torres Alogok, iginawad ng DOJ sa Philippine Amusement and Gaming Corporation ang pagkilala nito sa matagumpay na paglulunsad ng Alternative Dispute Resolution Program kahapon sa New Coast, Manila. Sa ilalim ng programa, layunin nitong bawasan at maiwasan ang animosidad sa pagitan o sa mga tauhan ng PAGCOR at iba pang mga partido. Nabuo ang Public Alternative Dispute Resolution Program ng PAGCOR sa ilalim ng Republic Act 9285 na kilala rin bilang Alternative Dispute Resolution Act of 2004 at Executive Order No. 97 Series of 2012 na naguutos sa mga ahensya ng pamahalaan na magtatag ng isang sistema upang maresolusyonan ang mga problemang kinahaharap ng kanilang ahensya. Tanging ang PAGCOR at Intellectual Property Office of the Philippines lamang ang government-owned at controlled corporations ang nagkakamit ng ganitong accreditation mula sa DOJ at ang pagkilalang ito sa PAGCOR ay magtatagal hanggang sa susunod na taon. Pinabulaanan ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang desisyon ng huwes na bigyan ng pagkakataong makapagpiyansa si dating Senador Laila de Lima. Anya, mahina ang ebidensya na pinagbasehan nito na pag-recant ng mga testigo o pagtatanggi ng mga sinumpaang testimonya ng mga testigo noon. Dagdag pa niya, nararapat rin na isapubliko ng huwes na ang hukom na nagdesisyon na maaaring makapagpiyansa na si Judge Henergito ay hinihinalang naging estudyante ni De Lima. Paglilinaw ni Roque, siya lamang ay isang concerned citizen at hindi siya sangkot sa kaso ni De Lima. Balitang pangkalusugan, upang maiwasan ang paglaganap ng bird flu, patuloy na isinasagawa ng DOH ang kampanya laban dito. Alamin mula kay Daniza Lopez. Sa pagsiguro na hindi kumalat ang sakit na H5N1 avian influenza o mas kilala bilang bird flu, tiniyak ng Department of Health o DOH na tuloy-tuloy ang kampanya laban dito. Ang pagkalat ng bird flu ay maaaring magmula sa dumi at laway ng may sakit na ibon o wild bird at mga pagkain at gamit sa farm na kontaminado. Kabilang din dito ang paglalagay ng mga kontaminadong itlog sa incubator. Ayon kay DOH Local Health Support Nurse Joseph Michael Manlutak, ang bird flu ay may dalang panganib hindi lamang sa kalusugan ng tao, kundi pati na rin sa seguridad ng pagkain. Ang epekto ng sakit sa tao ay maaaring magdulot ng lagnat, ubo, sakit sa lalamunan at kalamnan at impeksyon sa mata at dibdib. Kung kaya't patuloy ang mga aktibidad ng departamento gaya ng pag-aantabay sa mga pumapasok na poultry products sa bansa at pagpatay ng mga livestock na siyang nakumpirma na may sakit. Sa tala, nasa 7 ang bilang ng mga rehiyon na apektado ng bird flu. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagtatansya ng Pag-asa, nasa 1 hanggang 2 tropical cyclones ang maaaring mabuo o pumasok sa area of responsibility ng bansa sa susunod na buwan. Sa kasalukuyan, asahan muna ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Palawan, Quezon at Bicol region na dulot ng shear line. Mahinang pag-ulan naman sa Batanes, Cagayan, Isabela at Apayao. Habang makararanas naman ng bahagyang mahinang pag-ulan ng Kamaynilaan at natitirang bahagi ng Luzon. At posibleng flash floods naman sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. PBBM tiniyak na prioridad ng administrasyon na makauwi ng ligtas ang mga Pilipinong na hostage sa Red Sea. Kampanya laban sa expired at pekeng No. 8 car plate ikinasa ng MMDA sa Kongreso. Davao Occidental muling niyanig ng magnitude 6.1 na lindol.
manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Hindi pa man nakakabawi mula sa naunang magnitude 6.8 na lindol, muling ginimbal ng isa pang magnitude 6.1 na lindol ang Davao Occidental. Naganap ito 10:48 ng umaga nitong Miyerkules, ika-22 ng Nobyembre at may lalim na 173 kilometro, kung saan matatagpuan ang epicenter sa layong 413 kilometro ng timog silangan ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Naramdaman ng intensity 1 hanggang 2 sa karatig nitong lugar. Tectonic ang pinagmulan ng pagyanig at walang inaasahang aftershocks. Sa ibang balita naman, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na gagawin nito ang lahat upang makauwi ang mga Pilipinong nadamay sa pag-hostage ng Israeli ship na Galaxy Leader. Para sa balita, narito si Frances Riodique. Aakalain mong isang tagpo sa pelikula ang tagpong ito sa kalagitnaan ng Red Sea. Ngunit ang lulan ng helicopter na ito ay napag-alamang mga Houthi rebels na ang punterya ay i-hijack ang MV Galaxy Leader na barko. Matapos lumapag ang mga armadong mga lalaki, ay tinutukan nila ng baril ang mga crew ng barko. Matapos nito ay tuluyan nang tinangay ng mga rebelde ang barko sa Yemen. Ayon sa ulat ng Department of Foreign Affairs, 25 ang lulan ng crew ng barko, kabilang dito ang 17 Pilipino. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, may kaugnayan ito sa gera ng Israel at Hamas. Layon umano ng mga Houthi rebels na atakihin ang mga Israeli ship. Ngunit pagtatanggi ng Israeli Defense Forces, hindi ito pagmamay-ari ng Israel at walang Israeli na crew na lulan ang barko. Sa kasalukuyan, nakikipag-ugnayan na ang DFA sa Iran, Oman, Qatar at Saudi Arabia para sa mga updates. Pagtitiyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., sisiguraduhin ng administrasyon na makakauwi ng ligtas ang mga nadamay na mga Pilipino. Frances Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang paksa, matapos ang naging pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa APEC Summit kamakailan, isa sa mga isinulong nito ang paggamit ng nuclear energy sa bansa. Kaugnay nito ay pasado na ang panukala sa ikatlong pagbasa ng Kongreso ukol rito. Tunghayan ng detalye kay Princess Castro. Aprobado na sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang National Nuclear Energy Safety Act, kung saan layunin nito na makagawa ng legal framework na siyang mangangasiwa sa paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ang panukalang ito ay isa sa maisinusulong na aksyon ng Administrasyong Marcos, kung saan matatandaan sa nagdaang APEC Summit na nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng bansa at ng United States hinggil sa paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas. Kaugnay nito ay kasama rin sa panukalang batas na ito ang pagpapatayo ng Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom, kung saan ang regulatory functions ng Philippine Nuclear Research Institute ay ililipat dito. Kasabay nito ay itatayo rin ang PhilAtom Council na siyang gagawa ng mga pulisiya sa paggamit ng nuclear energy sa bansa. Dagdag pa rito ay may lilipat din sa konsehong ito ang regulatory function ng Radiation Regulation Division of the Center for Device Regulation, Radiation, Health and Research ng Department of Health, Food and Drug Administration. Ayon kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang PhilAtom ay isang magandang hakbang tungo sa seguridad ng paggamit ng nuclear energy sa bansa. Ang panukalang batas na ito ay nakakuha ng kabuuang 7 boto, 200 pagkontra at 2 abstentions sa session ng plenaryo nitong Miyerkules. Princess Castro, nag-uulat
para sa One Media Network. Ikinasa kamakailan ng Metropolitan Manila Development Authority ang kampanya laban sa mga peke at expired na plaka na may numerong 8. Narito ang ulat ni Princess Castro. Ikinasa kamakailan sa Kongreso ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kampanya laban sa pagpuksa sa mga iligal na paggamit ng mga plaka ng sasakyan na may numero 8. Ito ay matapos ang naiulat kamakailan na mayroong sasakyan na dumaan sa EDSA bus lane kung saan ayon sa driver nito, ito ay pagmamay-ari umano ng isang kongresista. Ayon naman kay MMDA Acting Chair Attorney Don Artes, ang mga ganitong iligal na paggamit ng special plates ay hindi dapat na kinukonsinti at pinahihintulutan sapagkat isa ito sa nagiging banta sa pampublikong seguridad at isinasawalang bisa nito ang integridad ng sistema ng rehistrasyon ng mga sasakyan. Samantala, ang pakikipagtulungan ng MMDA ay agad naman na dininig ng Kamara kung saan nagkasundo ang mga panig nito hinggil sa paghuli sa mga sasakyan na gumagamit ng expired o pekeng 8 plaka o ang protocol plate na ginagamit ng mga kongresista. Ang kasunduang ito ay nangyari sa pagitan ni House Secretary General Reginald Velasco, MMDA Acting Chairman Attorney Artes at MMDA Director Attorney Victor Maria Nunez ng Traffic Enforcement Group. Batay sa pulisiya ng Kamara, tanging ang mga kasalukuyang kongresista lamang ang dapat na gumamit ng plakang 8, kung saan hiniling ni Velasco sa mga mambabatas na isuko sa kanyang tanggapan ang kanilang mga lumang 8-plate. Sa kabilang banda, magpapatupad naman ng stop-and-go scheme ang MMDA sa may kahabaan ng EDSA, Jokno, Macapagal, Rojas at Atang de la Rama simula ngayong araw na magtatagal hanggang ika-26 ng Nobyembre. Ito ay para magbigay daan sa ika-31 taunang pagpupulong ng Asia-Pacific Parliamentary Forum. Dahil dito, higit na 300 personnel ang ide-deploy sa mga apektadong kalsada para magbantay sa daloy ng trapiko at gumabay sa mga motorista. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Nagpaalala si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos na gagampanan ng kanilang ahensya ang patuloy na pagsugpo sa paglaganap ng iligal na droga sa bansa. Anyang Anti-Drug Abuse Council ay bahagi sa Whole of the Nation approach sa ilalim ng BIDA program na nagpapatupad ng mga patakaran sa pagsugpo nito lalo na sa lokal na pamahalaan. Binigyang diin ni Abalos ang pagbaba ng kriminalidad at pagtaas ng mga naarestong kaso ukol sa droga. Nagsimula na ang ika-31 taon na taunang pagpupulong para sa Asia-Pacific Parliamentary Forum ng 28 mambabata sa iba't ibang bansa sa Asia. Tunghayan ng balitang dala ni Jade Buhoy. Bilang ang Maynila ang napiling tagapagtanggap sa taunang pagpupulong para sa Asia-Pacific Parliamentary Forum, nagsimula ng ganapin ito ngayong araw kasama ng mga mambabata sa iba't ibang bansa sa rehiyon ng Asya. Ang nasabing pagpupulong ay maihahalin tulad sa Asia-Pacific Economic Cooperation kung saan nakatuon ito sa paggawa ng ugnayan at pamamaraan sa pagresolba ng mga isyong kinakaharap sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang APPF ay ikalawang beses nang gaganapin sa Manila matapos itong unang ganapin sa Japan noong 1993. Gaganapin ang forum mula ngayong araw ika-23 ng Nobyembre hanggang ika-25 araw nito. Kasama sa nasabing pagpupulong ay sina Senate President Juan Miguel Zubiri at iba pang senador, pati na rin ang iilan sa mga kinatawan ng Kongreso. Bahagi ng kanilang napag-usapan ay ang mga pagbabago sa patakaran ng mga hakbang na isa sa batas sa pagpupulong ng mga batang mambabatas kada taon. Bukod pa riyan, mayroon ng 37 resolusyon sa 10 bansa ang aasikasuhin para sa 4 na araw na pagpupulong. Ang Asia-Pacific Parliamentary Forum ay naglalayong paigtingin ang kapayapaan,
pagkakaisa at pag-unlad sa rehiyon ng Asya sa pagsulong ng kooperasyon sa bawat mambabatas na tugunan ang mga issue at bumuo ng mga hakbang sa pagpapalakas ng rehiyon. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang paksa, sinimulan na ng lungsod ng Pasay ang Christmas lighting sa kanilang lugar para sa taunang pagsisindi ng bulwagang pampamahalaan ng lungsod. Tunghayan muli ang balitang dala ni Jade Buhoy. 3, 2, 1. Ibinida ng Pasay City ang kanilang lungsod sa pagsisimula ng Christmas lighting sa paligid ng kanilang bulwagang pampamahalaan ng lungsod sa pangunguna ni Mayor Emmy Calixto Rubiano at iba pang kawani ng lungsod. Nagsimula ang taon ng Christmas lighting kahapon, ika-22 araw ng Nobyembre pagsapit ng 6:00 ng hapon. Ayon sa alkalde ng lungsod, iniaangkop ang pagdiriwang na ito sa tema ng papalapit na paggunita ng Araw ng Pasay kung saan ang Be the Light ang nasabing tagline nito. Ang aniya kasabay ng pagsindi sa mga dekorasyon sa lungsod, sinisimbolo nito ang kanilang hangaring magbigay liwanag sa buhay ng mga mamamayan ng Pasay. Dagdag pa niya, nilalayo nilang maghatid ng saya sa bawat pamilya na magkaroon ng oras upang maramdaman ang diwa ng Pasko. Inaanyayahan din ni Mayor Emmy ang mga mamamayan ng Pasay na makaisa sa pagsulong ng lungsod sa pamamagitan ng pag-post o pag-share sa mga larawan nila kasama ng mga dekorasyon sa lungsod. Isa sa tampok na dekorasyon sa lungsod ay ang malahiganteng Christmas tree na may sukat na 36 na talampakan, pati na rin ang gift-giving sa higit 160 bata na tumanggap ng maagang pamasko. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. PUVMP suportado ng ilang transport groups. Northern Samar isinailalim sa state of calamity. DBM aprobado ang dagdag pondo ng DSWD para sa AICS program. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News 4. Idineklarang nasa ilalim ng state of calamity ang lalawigan ng Northern Samar dahil sa lagpas taong baha na dulot ng shear line. Halos nasa 75,000 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa probinsya. Dahil rito nanatiling suspendido ang mga klase sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan at trabaho sa mga opisina ng gobyerno maliban sa mga ahensya ng kalamidad. Dahil sa matinding pagbaha at pagguho ng lupa na dulot ng pag-ulan, 2 katao na ang naitalang nasawi sa Eastern Visayas. Sa ibang balita, sa modernisasyon ng programa ng DOTR sa PUV ay sinuportahan ito ng ilang transport groups. Alamin yan mula kay Daneza Lopez. Sa patuloy na pagsulong ng Department of Transportation o DOTR sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ay nakatanggap ito ng suporta mula sa ilang transport groups. Kabilang narito ang National Federation of Transport Cooperatives, Jeepney Ride Dagat-Dagata Navotas Transport Cooperative, Exodus Transport Cooperative, Bukidnon Transport Multipurpose Cooperative, Consortium of Mindanao Transport Cooperatives and Corporations, Lado Transco Multipurpose Cooperative, Malabon Jeepney Transport Service Cooperative, Wheels of God Transport Corp, Baghari KBMPC, Tabaco Legazpi Transport Cooperative, at Pagonova Transport and Multipurpose Service Cooperative.
Ayon kay Office of Transportation Cooperative o OTC Chairman Jesus Ferdinand Ortega, hindi sang-ayon ang mga grupong binanggit sa tigil pasada na ginagawa ng ilang mga transport group. Payag na ibang grupo dagdag pahirap lamang sa mga biyahero at tsuper na dapat kumikita ang isinagawang tigil pasada. Matatandaang nagbigay pahayag si DOTR Secretary Jaime Bautista na nais itong makipag-ugnayan sa ilang mga transport groups para liwanagan ang ilang mga detalye at benepisyo ng programa. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matapos apurbahan ng DBM ang karagdagang 3 bilyong piso para sa programa ng DSWD na Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS, inilahad ng DSWD na patuloy nitong susuportahan ang mga pamilya at individual na nakakaranas ng hirap. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications at spokesperson Romel Lopez, ang dagdag pondo ay para sa mga tulong medikal, burial, transportation, education, pagkain at pinansyal. Dagdag pa niya ang programa ng DSWD na AICS ay maituturing lifesaver sa mga pamilya na nakaranas ng matinding pagsubok, kung kaya't mas pinapatibay pa nito ang programa para sa mga nangangailangan. Isang malungkot na balita, pumanaw na sa edad na 94 anyos ang two-time Olympian at prominenteng basketbolista na si Antonio Genato. Si Genato ay naging bahagi ng pagkapanalo ng Pilipinas sa 1962 Asian Games, kung saan nakamit ang unang gintong medalya ng bansa sa larangan ng basketball. Naging bahagi rin siya ng Philippine Quintet na lumuhok noong taong 1952 sa Helsinki, Finland, sa Melbourne, Australia noong taong 1956 para sa Summer Olympics at 1954 FIBA World Championships, kung saan nagkamit sila ng tansong medalya. Ang pagkamatay ni Genato ay kinumpirma ng aktres na si Teresa Loizaga, anak ng dating prominenteng basketbolista na si Carlos Loizaga, kahapon ika-22 ng Nobyembre. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, lava muling rumagasa sa Bulkang Mayon. DOH patuloy na isinasagawa ang mga aktibidad para maiwasan ang pagkalat ng bird flu. Davao Occidental muling niyanig ng magnitude 6.1 na lindol. Kongreso inaprubahan na ang paggamit ng nuclear energy sa bansa. Northern Samar isinailalim sa state of calamity. Prominenteng basketbolista at Olympian Antonio Genato pumanaw na. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.